Alright, babasa po tayo. Marcos Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 9. Medyo, hindi siya kakaiba, pero parang nabasa na natin siya, pero iba to, ibang version to. Not ibang version. Alright, sige na nga, spoil ko na. Nabasa natin yung feeding of the 5,000. Now, feeding of the 4,000 naman to. Alright. So, pinakain ni Jesus ang 4,000. So, yun yung title. Tingnan lang natin kung hanggang saan cover ng title. Yan. Ang cover niya hanggang verse 13. Pero babasahin natin, 1 to 9. So, yung title na binasa natin ngayon is from 1 to 13, verse 1 to 13, pero babasahin na po muna natin hanggang 9. So, may part 2 to. Pero may parallel verses tong feeding of the 4,000 sa Matthew chapter 15, verse 32 to 39. Anyways, basahin na po na natin. Marcos, Kapitulo 8, versikulo 1. Sa mga araw na iyon, muling nagtipon ang napakaraming tao sa kinaroroonan ni Jesus. At dahil wala na silang makain, tinawag ni Jesus ang mga alagad niya at sinabi, verse 2, naaawa ako sa mga taong ito. Tatlong araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Verse 3, kung papauwiin ko sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila. 4, sumagot ang mga alagad niya, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito? Sumagot ang mga alagad niya, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganitong karaming tao? Feeding of the 5,000, hindi nila naalala. Anyways, verse 5, tinanong sila ni Jesus, tama ba? Verse 5, tinanong sila ni Jesus, ilan ang tinapay niyo riyan? Sinabi nila, 7 po. Verse 6, pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpirapiraso niya ito at ibinigay sa mga alagad niya para ipamigay sa mga tao. At ginawa nila ito. 7, mayroon din silang maliliit na isda. Nagpasalamat si Jesus para sa mga iyon at inutos niya sa kanyang mga alagad na ipamigay din sa mga tao. So, 7 tinapay, hinati-hati, tapos may ilang mga isda, pinanalangin at pinamigay din. Pinagpasalamat ang Panginoon. Verse 8, kumain sila at nabusog. Pagkatapos, tinapon nila ang natirang pagkain at mali ako basa, hindi tinapon. Tinipon. Verse 8, basahin ko lang po ulit verse 8. Kumain sila at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 7 kaing, basket. So, feeding of the 5,000, 12 basket yung save nila coming from the crumbs sa tira-tira. But this time, 7 basket yung naipon nila na sumobra. Alright, last verse 9. Oh, mabilis tayo ngayon. Ang bilang ng mga taong kumain ay mga 4,000. So ito, bilang ng mga taong kumain ay mga 4,000. Sa feeding of the 5,000 kasi, bilang pa lang ng lalaki yun. Pero dito, ang bilang ng mga taong kumain ay mga 4,000 matapos pinauwi ni Jesus ang mga tao. So after kumain ng 4,000 tao, pinauwi ni Jesus. Pero, check ko lang po punta lang ako sa KJV. Gusto ko lang ma-check yung verse 9 sa KJV. Baka pumunta rin ako sa NLT. So verse 9, and they that had eaten were about 4,000. Alright, so hindi binanggit dito kung lalaki lang yon. So, ang binanggit dito, lahat ng kumain is about 4,000. And he sent them away. Check natin sa NLT. So, sa NLT. Tsaka may check din ako dito. Baka hindi natin ma-check ngayon. Kasi kailangan kong tignan yung Kailangan kong tignan yung scholar's point of view kung
definitely sa account ni Mark, nauna yung feeding of the 5,000 bago yung feeding of the 4,000. Kasi medyo, bakit kailangan pang, nakalimutan ba ng disciples yung feeding of the 5,000 at ba't pa nagtatanong sila kung saan kukunin? It's either, oh ye little faith, or they forgot. So, tatlong option. It's either, oh you little faith, so, bababaw pa yung pananampalataya. Pangalawa is, nakalimutan nila. Or pangatlo, is baka una tong nangyari bago yung feeding of the 5,000. So, I'm leaning towards din sa pang-una tsaka sa pangalawa. Pero yung pangatlo medyo, stretch na siya. But anyways, ito yung NLT ng verse 9. There were about 4,000 men. Alright? There were about 4,000 men in the crowd that day, and Jesus sent them home after they had eaten. Now, I need to dig deeper right now. Oh no, nandito sa ko yung app. Nandito sa cellphone na to yung app. Yung Hebrew Koine Greek na app ko. Yung app na yun, nandun yung Hebrew language, Koine Greek language, Latin language, or Spanish, or Latin language, English language ng Bible. So gusto kong malaman dun kung ano yung translation sa English ng original lexicon, which is yung Koine Greek. Kasi dito kasi there were about 4,000 men. Pero sa KJV, usually yung KJV close yun sa word per word. Tapos yung NLT, timely translation meaning napapanahon yung pagkakatranslate. Ibig sabihin yung kahit nag-update yung mga language, napapanahon yung translation niya. Kaya lang, maglilin towards ako doon sa Kasi kung 4,000 men yun, so wala pa doon yung women, tsaka yung children. Pero dito sa KJV kasi, dito sa KJV, and they that had eaten were about 4,000. And they that had eaten were about 4,000. So hindi na specify dito kung men lang. Pero sa NLT, nilagay men. Tingnan natin ay ESV. And they were about 4,000 people. So, people. So, wait lang. Tingnan natin sa NIV. So, kung mapapansin nyo, pagka nagsa-side by side ako ng translation, hindi ko agad pinaniniwalaan yung translation. Kumbaga, nagdidig deeper pa ako. Lalo kung although minor things naman to, hindi naman siya major. So, sa NIV, about 4,000 were present. Hindi nakalagay men. After he had sent them away. I'm gonna do a follow-up about this. Pero dalawa yung aalamin ko or yung i-research ko. So, yung una kong i-research, yung sumagot yung mga lagad niya. Verse 4 yon. Sumagot ang mga lagad niya, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganitong karaming tao? So, check ko lang sa KJV yung verse 4. And his disciples answered him, from where can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? From where are we getting the food and the enough food to feed these people? And his disciples answered him, from whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? Where are we going to get the food, Lord? So, pinag-iisipan ko kasi rito, kakatapos lang ng feeding of the 5,000 eh. Ganun ba nila kaagad nakalimutan yun? Nung sa lang yun chapter 7 yun, feeding of the 5,000. Tapos ngayon, feeding of the 4,000 dito sa chapter 8. Double check ko lang po
Kung sa chapter 7 nga ba yung feeding of the 5,000? Ay, hindi pala. Sa chapter 6 yata yun. Sa chapter 6 nga yata yung feeding of the 5,000. Let me just check. Hindi kinalala si Jesus sa Nazareth. Sinugo. Pinugutan. Binabasa ko yung mga title eh. Ayun, sa chapter 6 nga, pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Chapter 6. Anyways, so maraming kailangang i-research. Pero ito yung mga minor things. Mga minor things lang naman to. Hindi naman to major, which means dito nakaka-apekto sa salvation. Pero mga good to know din to. So kailangan nating maging inline. So, ngayon, ang setup ko ng pagbabasa is not just purely text. But the text, the word is the higher authority. Pero chinecheck ko na rin kung ano yung history, paano sila namumuhay back then, ano yung mga lifestyle nila back then, para mag-make sense yung context. Kung ano yung context ng binabasa natin. So, ganun ko siya ngayon inaaral eh. Medyo late pa nga ako eh. Medyo mabagal pa ako. Pero anyways, 11 minutes na. I'm gonna see you tomorrow. So, tomorrow, babasahin natin is 10 to 13. So, ibig sabihin, tatapusin natin yung feeding of the 4,000 bukas. So, yeah. Ngayon, kung medyo may idea kayo doon sa mga tanong ko ngayon, and just lagay nyo lang sa comment section kung ano yung understanding nyo. Baka may nadinig kayo sa mga pastor, may nadinig kayo sa mga scholars, tapos gusto nyo i-share, pag-usapan natin. Open naman ako sa discussion. Hindi man discussion, open ako sa, discussion. Ano tayo iron sharpens iron. So magtulungan po tayo, palapit kay Jesus Christ, palapit sa Panginoon. Yeah. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.